Hello guys, this is me again, your friendly neighborhood Saito Sanate, and I would like to welcome you for watching this video. So what we have for today is another topic that is very valuable, and I do hope na makakuha ka ng value or may ma-realize ka sa topic na to, okay? Kasi it did the same thing to me and it helped me a lot. Okay, so this topic is about the 8 deadly mistakes network marketers make and how to avoid them. The reason why I share this because maraming tao ang gusto maging involved sa network marketing or MLM kasi yun yung pinaka-easy way para matupad ang mga pangarap ng isang tao, and that's true. But it's only applicable sa mga tao na willing i-work ang pangarap nila at willing mag-sacrifice at mag-give up at matuto. Pero bakit almost 97% of network marketers ngayon ang nag-fail sa negosyong offline networking or MLM? So, may nakita akong reason na naging common din sa akin nung nag-offline networking pa lang ako, na yung naging dahilan kung bakit gusto kong i-share ito sa inyo ngayon. Okay? So, the first thing guys na nakapag-hinder sa atin na maging successful sa network marketing o sa business na ginagawa natin because we are being pushy. Okay? So, first thing first, we should not push a prospect na mag-join sa business natin. Dapat hindi tayo mag-beg, hindi natin pipilitin ang tao na mag-join sa atin. Kasi guys, once na pipilitin mo ang tao na gawin ang hindi gusto niya, alam mo na ang magiging resulta nun, di ba? Magsisisi ka lang. So, you have to look for people na mag-raise ng hand sa business mo. At you have to look for people na willing mag-work or willing i-work ang pangarap nila. Okay? So, how to avoid this, guys? You have to be vigilant sa pagtingin ng mga prospect mo. Kung maaari, pumili ka o piliin mo ang prospect na nararapat sa business mo, na maging partner mo talaga. Don't look at people na pera lang kasi guys, ang mababaw na dahilan lang yan. Look for business partners, not just for people para magkaroon ka ng komisyon or para magkaroon ka ng pera sa business mo ngayon. Kasi hindi yan pang long term. Okay? So the second one is that jumping from company to company. So talamak ito ngayon sa industriya ng networking. And guilty ako dyan. Kasi nasa mindset ng tao na, ay hindi na-work sa akin ang business na to, siguro yung product is hindi ganun kaganda. So, that's a wrong mindset kasi lahat ng product ng network marketing, they are good, and lahat ng product guys, nakakatulong talaga. Mga health and wellness, yung mga product na pampaputi, pampaganda, those products are effective talaga, no doubt about it. Okay? Pero, ang reason bakit nag-jump ang tao sa isang company to company dahil naging impatient sila. Being in a networking business, hindi ka agad magkakaresulta dahil kailangan mong i-work na magkaroon ka ng sarili mong network. Kailangan mong pagurin or you have to sweat for it. Okay? So, put in mind na yung pinapasukan mong business ngayon is hindi get rich quick na program. Kailangan mong i-work ang group mo, kailangan mong i-work ang business mo. So, paano mo i-avoid ang ganitong jumping from company to company? Ma-avoid mo yan kung mag-iisip ka ng long term, kung i-treat mo yung company mo ngayon na yun na talaga yung magiging business mo for life. Example sa akin, I have my online marketing or online business. So, I treated my company, I treated my business as a long-term business na i-embrace ka talaga for life. Okay? And that will provide you result kung mag-i-stay ka sa isang company lang. It takes time guys para magka-resulta ka, so you have to be patient enough and you have to work for it and take action sa lahat ng pinuturo ng mga upline mo or ng sponsor mo. Alright? So the third one is that using hype-filled language. So, karamihan na nakikita ko especially sa online, sa Facebook, maraming taong nang-hype para lang makapagsali ng tao sa business nila. So, I would say na it's not right kasi hindi tama na
isampal mo yung pera, yung cheque sa mga prospect mo para lang magpasali sa business mo. Guys, it's not a good driving force para makapag-attract ng prospect. Kasi, ang mangyayari, kung gagamitan mo, kung mga hype ka ng tao, mawawala yung trust ng tao sa'yo. Dahil nag-expect sila na yun din yung makukuha nila. You have to position your business as a product or a business na makakatulong sa kanila by working on it. Okay? So, kailangan mo ipaintindi sa mga prospect mo na kailangan nilang pagtrabahuin ang pinasok nilang industriya. Kasi hindi sila kikita kung hindi sila gagawa ng paraan para kumita. And kung mga hype ka ng tao, malilesen yung trust ng prospect mo sa'yo. Kasi nga, diba, akala nila na yun din yung makukuha nila. Guys, yung kita mo sa business mo ngayon, depende sa amount ng work or amount ng effort mo. Tama? So, instead na mag-hype ka ng tao, sabihin mo kung ano yung totoo, kung paano mo makukuha, kung paano nila makukuha rather, yung income na pinapakita mo sa cheque. Huwag kang ma-hype ng tao kasi it's not a good driving force. Kasi money guys, pera, hindi siya magandang impluwensya or hindi siya magandang driving force sa mga prospect mo. Dahil magiging short term lang yung tingin nila sa business mo. Kasi once nasasali sila sa business mo at malaman nila na hindi nila makuha yung pinakita mo pang-hype, mag-quit sila, tapos dun na magkakaroon ng jumping from company to company. Okay? So, yung pang-apat is most of the marketers do it all on their own. Meaning, ginagawa nila ang mga bagay on their own without the assistance of their upline or sponsor. Guys, this is definitely hindi siya tamang practice, hindi siya tamang habit kasi nandyan yung sponsor upline mo to guide you kasi they've been in a process, they've been into a lot of failures. Tapos, yung mga natutunan nila dun guys, yun yung ituturo nila para hindi mangyari sa'yo. So, yung ganun ka-importante kung bakit mo kailangan makipag-get in touch sa mga sponsor upline mo. Dahil may natutunan silang mga kaalaman na pwede mong gamitin, okay, para maging shortcut sa success mo. Para hindi mo na maulit yung pagkakamaling nagawa nila. And you have to contact your sponsor upline regularly dahil sila yung makakatulong sa'yo para maging successful ka sa business mo. Kasi sila ang mas nakakaalam, sila ang makakapag-guide sa'yo. Okay? And also, the fifth mistake is that by not attending to all events. Okay? So, guilty ako dito before as well kasi nung nag-offline networking pa lang ako, yung mga event namin sa mga malalayong place. Pero, na-realize ko na kailangan pala namin mag-commit at kailangan pala namin mag-attend sa lahat ng event kasi that will serve as a good example sa mga prospect mo or sa mga downline mo. Kasi kung makikita nila na nag-attend ka ng mga events, gagayahin nila yung ginagawa mo. Okay? Gaya na ngayon sa ginagawa namin kasi online business. So, we have an online training every Monday for everyone. And every Friday exclusive for members. So, pinipilit ko talaga na mag-attend sa lahat ng event na yon, kahit na mga offline meetings namin. Okay, dahil I wanted to serve as a good example sa mga members namin, sa mga uplines even, mga inactive, and sa mga downlines. Alright? Kaya importante na maging huwaran ka dahil ikaw ang gagayahin ng mga nasa baba mo. Kasi once na i-invite ko sila, guys, may online training tayo mamaya. Pero pag malaman nila na nandun ka pala, wala ka pala dun, so ano maging reaction nila sa'yo, diba? Okay, and yung advantage ng pagiging present sa lahat ng event is that may makukuha kang kaalaman, okay, na hindi mo makukuha sa replay lang. Alright? So make sure na you will make an effort na mag-attend ka sa all events ng company nyo, kung anong company man meron ka. Okay? Make an effort para gayahin ka ng mga prospect. At para makita nila na active ka talaga, ito na yung tao na pwedeng maging leader.
Alright? So, it will show your leadership as well. So, yung pang-anim is forgetting to edify their sponsor. So, karamihan sa ating mga networkers, parang dahil sa pride, nakakalimutan na nila na may sponsor sila. So, yung nagiging practice ko, every time na nagpo-prospect ako, is palagi kong ini-edify yung sponsor ko. Ito si magaling to siya, mabait, ganito, ganyan. Kasi gusto kong makita nila na malaki yung tulong sa akin ng sponsor ko sa akin. At gusto kong i-model din nila yung ginagawa ko. Kasi guys, na once na makita ng isang prospect mo na isang model yung sponsor mo, hindi na magdadalawang isip yun na sumali sa group mo kasi alam nila na credible yung team mo, credible yung group mo. Importante na i-edify mo yung sponsor mo dahil guys, para magpakita ang partnership nyo na hindi ka nag-iisa. It's that you're working on a team. Okay? Na may mga taong tutulong sa kanila na may teamwork. Alright? Na tao na willing na mag-take ng risk para tulungan sila mag-start sa business na ino-offer mo. Okay? So, the 7th deadly mistake is the quitting the business too soon. So, meaning nun, maraming networker ngayon ang nag-quit agad pag hindi sila nagkakaresulta. Gaya na sinabi ko kanina, yung jumping from company to company. So, kung hindi nila nakikita ang resulta na gusto nila, nag-quit sila agad. So, that's definitely not a right mindset or not a right habit as well. Kasi guys, again, yung pinapasukan mong negosyo is hindi get-rich-quick program. Kung get-rich-quick program yan, malamang scam yan, yung iisipin mo, di ba? So, kung may isang business ka na gustong pasukin ngayon, or kung may business ka na kakapasok mo pa lang, huwag kang mag-quit agad. Okay? Sabi nga nila, sa umpisa, marami kang struggle, marami kang pagdadaanan, okay? Marami kang mga experiences na kailangang ma-experience para mahasa ang skills mo or yung knowledge mo sa business mo ngayon. Alright? And also the 8th and the last is that being all business in Facebook. Okay? So, syempre, sa panahon ngayon, talamak na ang paggamit. Marami ng Pinoy ang gumagamit ng Facebook. So, it's an okay strategy gamitin ang Facebook. Pero napapansin ko na ngayon is maraming networkers ang nang-i-spam, yung nagtatag ng mga taong hindi nila kakilala pag may pinapost sila sa timeline nila. Okay? Tapos, nagpa-flood sa isang Facebook group page na mga products nila na puro join me campaign. So guys, it's not a good practice kung gagawin mong ganun yung Facebook mo. Kasi Facebook is definitely for it's a social media, so it's for socializing. Okay lang naman na i-promote mo yung business mo sa Facebook, pero kailangan mong i-balance yun. You have to show your prospect na may lifestyle ka din, na hindi ka lang puro business, puro negosyo. Alright? So, balance guys kung magpo-post ka. And just a tip, kasi napapansin ko na nagre-resist ang isang prospect sa atin dahil guys, sa pangi-spam, alright, sa Facebook, dahil pag nag-chat sila sa'yo, nire-reply mo agad ng compensation plan. So, first thing that you can do is pwede kang mag-provide ng value first bago ka mag-offer sa mga prospect mo. Ipapakita mo muna, ipoposition mo muna ang product or offer mo sa kanila kung paano ito makakatulong sa kanila talaga. So you have to state the reason why they need you. You have to state the reason why they need your product. Huwag kang mag-offer agad hanggang sa hindi mo nakukuha ang loob nila. Kasi guys, once na ipa-flag mo sila ng offer mo, like nung nangyari sa akin, kasi nag-add ako ng friends na mga networker na gusto ko pakitaan ng mga trainings ko, free trainings. Marami sa kanila ang nag-chat sa akin. Thank you for adding me. Tapos nung nag-usap na kami, tapos biglang nag-reply puro compensation plan. So yung naging reaction ko, ano ba to? Gusto ko lang magkipagkaibigan, ganito naman na yung reply niya, puro compensation plan. So yung nangyari nun, in-unfriend ko siya.
Kasi guys, yung tao, ayaw talaga nilang i-push. Ayaw nilang pakitaan na isang offer na hindi nila kailangan. Kaya you have to position your product in a right way sa mga prospect mo. Okay, give value first bago ka mag-offer. Yun yung sekreto para maging successful ka sa business mo. Alright, so I hope guys na may natutunan ka dito sa video na to. Again, it's the 8 deadly mistake that network marketers make and how to avoid them. Sinabi kong deadly kasi kung hindi mo i-take in heart itong 8 na bagay na to, possible na may hirapan ka maging successful sa business na ginagawa mo ngayon, or kung magpaplano ka magbe-business, may hirapan ka na mag-excel or magkaroon ng progress. Kasi guys, mahirap kung palagi kang mag-umpisa lang sa ginagawa mo. So you have to make sure na alam mo yung end goal mo. Okay? Isipin mo kung ano yung gusto mong mangyari sa pinapasukan mo ngayon. Kasi yun yung magpo-provide ng result sa'yo. Okay? So I hope guys na mag-leave ka ng comment below. You can click on the like button if may natutunan ka sa simpleng video na to. At may nilagay akong cheat sheet, okay, about this video sa baba. May isang link dyan na nilagay ko. Pwede mong i-click at i-download ang cheat sheet na yon. Naka-PDF siya. So, pwede mong ilagay sa cellphone mo para maging reminder sa'yo everyday ang deadly mistake na to na pwede mong maiwasan mangyari sa'yo at maging successful ka sa business na ginagawa mo. Alright? So, again, my name is Saki Sanabe, your friendly neighborhood, and I do hope to see you on my next training video. Bye for now, guys!